Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. Walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera. Bagahe ng ICC, hindi pera yun. Alam natin na bawal ka maglagay nun kasi makukuha yun. Intention dito is to sabotage the whole ICC proceeding. Plate numbers ng mga sasakyan na ginamit dating sundalo papunta at paalis ng presscon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Anong gagawin mo kung ang mga taong inaasahan mong magtatanggol sa bayan ay bigla palang sangkot sa isang malaking budol? Mga kaalam, mainit na mainit ang usapan ngayon dahil sa revelasyon tungkol sa 18 individual na nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marines. Akala ng marami, ito na ang katapusan ng katahimikan dahil sa bigat ng kanilang mga akusasyon laban sa administrasyon at ilang kilalang personalidad. Pero ang tanong na nagpapagulo sa lahat, totoo nga ba silang sundalo o script lang ang lahat ng ito? Manatili kayong nakatutok dahil hihimayin natin kung paano nabuking ang matagal na nilang itinatagong kalokohan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa unang tingin, sino ba namang hindi maniniwala? Maayos ang tindig, seryoso ang mukha, at matapang ang bawat salitang binitawan nila sa harap ng kamera. Noong unang lumabas ang balitang ito, aminado ako na marami sa atin ang napawaw at napaisip kung ito na nga ba ang katotohanang matagal nating hinihintay. Pero alam nyo naman dito sa channel natin, hindi tayo basta-basta kumakagat sa mga balita nang hindi sinusuri ang ilalim. Ang akala nating matinding pasabog, unti-unti na palang nagiging supot dahil sa mga butas sa kanilang kwento. Dito na pumasok ang tinatawag nating aftershock. Matapos ang ilang araw na pag-iingay, lumabas ang ulat mula sa mismong hanay ng militar na ang ilan sa mga ito ay hindi naman pala talaga miyembro ng kasundaluhan. Isipin nyo, nagamit ang prestihiyosong pangalan ng Philippine Marines para lang magkaroon ng kredibilidad ang kanilang mga banat. Nakakalungkot na may mga taong kayang magpanggap at gamitin ang unipormeng simbolo ng dangal para lang sa isang politikal na agenda. Nakakagulat, hindi ba? Akala mo totoo, pero pagdating sa dulo, mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Ngayon, kilalanin natin ang abogadong nasa likod ng mga revelasyong ito na si Attorney Levito Baligod. Alam niyo ba na hindi ito ang unang beses na nasangkot ang pangalan niya sa mga ganitong listahan o akusasyon? Kung babalikan natin ang kasaysayan, kahit ang yumaong Senator Miriam Defensor Santiago ay muntik na niyang madawit sa pork barrel scam noon. Galit na galit si Senadora Miriam noon dahil sa kawalan ng basihan ng mga paratang. Parang may pattern na tayong nakikita rito, mga kaalam. Mahilig gumawa ng ingay, mahilig magdawit ng malalaking pangalan, pero kapag hiningian na ng matibay na ebidensya, ay tila naglalaho na yung tapang. Ang pinakamatindi rito ay ang naging pahayag nila tungkol kay dating Senador Antonio Trillanes. Sa kanilang press conference, pinalabas nila na may kinalaman ang senador sa umano'y panunuhol sa mga testigo ng ICC. Pero heto ang nakakatawa, noong mabalitaan nilang balak silang habulin ni Trillanes sa korte, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging matapang na whistleblower, biglang naging, hindi po namin sinabi yan ang linya nila. Biglang bumaliktad ang dila nila. Nakapagtataka kung bakit kailangang bawiin ang mga salita kung kampante silang nagsasabi sila ng katotohanan. Kitang-kita natin dito na ang layunin ay hindi hustisya, kundi ang manabutahe at lituhin ang publiko sa pamamagitan ng peking impormasyon. Ang mga sinasabing 18 Marine na ito ay mukhang naging tau-tauhan lang sa isang mas malaking palabas na ang layunin ay manggulo. Sa puntong ito, siguradong napapaisip kayo, bakit nga ba biglang kumambiyo itong si Attorney Baligod at ang kanyang kampo? Dito na tayo papasok sa mas malalim na bahagi ng kwento kung saan ang bawat salita ay tila nagbubuhol-buhol na. Alam nyo naman sa kahit anong seryosong akusasyon, ang pinaka-importante ay ang pagiging consistent. Kapag ang kwento mo ay paiba-iba,
Diyan na magsisimulang gumuho ang lahat ng nilatag mong plano. At heto na nga, parang pelikulang nauwi sa comedy ang naging ganap nila dahil sa dami ng sablay sa script nila. Napansin niyo ba na noong una, ang tapang nilang ituro si dating Senador Antonio Trillanes bilang tulay daw ng pera para sa ICC. Pero noong malaman nilang hindi biro makipagbanggaan sa isang Trillanes, ay biglang nag-iba ang tunog ng kanilang mga pahayag. Sabi ni Trillanes, hindi niya ito palalagpasin at talagang hahabulin niya ang mga ito ng kasong cyber libel. Sino ba naman ang hindi magagalit kung idadamay ang pangalan mo sa isang kwentong wala namang matibay na pundasyon? Dito natin makikita na ang attorney baliktad na bansag sa kanya ay tila nagkatotoo dahil sa bilis ng pagbaliktad ng kanilang mga pahayag sa harap ng media. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang facepalm moment sa isyong ito. Alam niyo ba kung saan daw dinala ang pera ayon sa kanilang salaysay? Sabi nila, inihatid daw ang pondo sa Paway, Ilocos dahil nandoon daw ang bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, mga kaalam, mukhang hindi man lang sila nag-Google bago gumawa ng kwento. Hindi naman taga-Paway ang Pangulo at wala siyang bahay doon. Isipin niyo, gagawa na nga lang ng senaryo, mali-mali pa ang detalye ng lugar. Paano paniniwalaan ng taumbayan ng isang whistleblower kung kahit simpleng lokasyon ng bahay ng subject nila ay hindi nila alam? Dito natin mahahalata na ang tunay na pakay ay hindi para isiwalat ang katotohanan, kundi para magtanim ng dumi sa pangalan ng administrasyon. Gusto nilang makuha ang atensyon ng publiko at magalit ang mga tao sa Pangulo, pero dahil sa mga palpak na detalye, tila backfire ang nangyari. Sa ngayon parang mga solid DDS na lang ang pilit na kumakapit sa kwentong ito kahit kitang-kita na ang mga butas. Nakakatakot isipin na may mga grupo pala talagang kayang gumamit ng fake news para lang manggulo sa gobyerno, pero mas nakakatakot kung tayo ay magpapabudol sa kanila. Dahil sa mga peking revelasyong ito, balitang ipapatawag na sila ng NBI para magpaliwanag. Mukhang dito na magkakalamangan kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang gumagawa lang ng kwento. Ang mahirap kasi sa paggawa ng script na hindi nakabase sa realidad ay madali kang mahuhuli sa sarili mong bitag. Kapag hiningian ka na ng pruweba ng mga autoridad, hindi na uubra ang sabi-sabi lang o ang pagbaliktad ng pahayag. Pero teka, mga kaalam, dahil bago tayo magtapos, may isa pa palang pasabog na talagang maglalaglag sa panganyo. Alam niyo ba kung bakit pati ang mismong hanay ng Philippine Marines ay nanggigigil na sa grupong ito? Hindi lang kasi sila basta nagpanggap na aktibong sundalo. Ang masakit na katotohanan, lumalabas sa investigasyon na ang ilan sa kanila ay dating ang konektado sa militar pero matagal nang natiwalag o tinanggal sa serbisyo. Bakit? Dahil daw sa mga sari-saring kalokohan at hindi magandang gawain noong sila ay nasa loob pa. Kumbaga, itong mga taong ito ay ang mga tinatawag nating black sheep na ikinahihiya ngayon ng ating mga tunay at tapat na kasundaluhan. Isipin niyo na lang ang kapal ng muka na gamitin pa ang pangalan ng institusyong nagtanggal sa kanila para lang magmukhang bayani sa harap ng kamera. Kaya pala ganun na lang kalakas ang loob nilang gumawa ng kwento dahil wala na rin naman silang dangal na pinangangalagaan sa loob ng kampo. Galit na galit ang ating mga totoong Marines dahil nadadamay ang reputasyon ng buong organisasyon sa ginagawa nitong 18 individual na ito. Nakakahiya, di ba? Akala natin ay may malasakit sila sa bayan pero ang totoo, baka may pansariling hugot lang sila kaya sila nanggugulo ngayon. At ito pa ang nakakaloka sa kanilang script na hindi talaga lulusot kahit sa ang korte. Yung sinasabi nilang hinatiran daw nila ng pera ang bahay ni PBBM sa Pawa? Hay naku, kahit baliktarin nyo pa ang mapa ng Pilipinas, walang makikitang mansyon o kahit maliit na bahay ang Pangulo doon. Paano mo ipapaliwanag sa NBI na naghatid ka ng pera sa isang lugar na hindi naman pala tinitirhan ng subject mo? Dito pa lang, bagsak na agad ang kredibilidad nila. Parang gumagawa ka ng kwento na pumunta ka sa dagat pero wala ka namang nakitang tubig. Kitang-kita na minadali ang script at hindi man lang nag-fact check bago humarap sa publiko. Sa tulong ng teknolohiya ngayon, napakadali na talagang gumawa ng ingay. Isang post lang o isang live stream, libo-libo na agad ang maniniwala. Pero ang teknolohiya rin ang siyang magbubulgar sa kanila.
Dahil sa mabilis na pag-verify ng impormasyon, ang mga ganitong uri ng panloloko ay mabilis ding nahuhuli. Kaya naman lagi kong paalala sa inyo, maging mapanuri at mapagmatyag. Huwag tayong padadala sa mga emosyonal na panawagan o sa mga taong gumagamit ng uniforme para lang makuha ang ating tiwala. Suriing mabuti ang bawat anggulo dahil sa panahon ngayon, pati ang katotohanan ay pinapanday na rin para sa pansariling interes. Napakalaking sampal nito sa mga totoong naglilingkod sa ating bayan. Ang mga sundalo natin ay nagsasakripisyo ng buhay, tapos may mga ganitong tao na gagamitin lang ang kanilang imahe para sa politika. Nakakalungkot, pero kailangang mabuking ang ganitong mga gawain para hindi na pamarisan ng iba. Ngayong alam na natin ang buong kwento, ano ang masasabi niyo sa mga natiwalag na sundalong ito na nagpapakalat ng maling balita? Sa tingin niyo ba, sapat na ang humingi sila ng paumanhin o dapat ba silang makulong para magtanda? At para sa inyo, ano ang pinaka-red flag na napansin niyo sa video nila na dapat nating bantayan sa susunod? I-comment niyo na yan sa baba at pag-usapan natin, at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.